Sa gabi po ito, ang ating pong topic ay pinamagatang Guard Your Heart. Sa Tagalog po, ingatan mabuti at alagaan ang iyong puso. So sabi ng Kawikaan chapter 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So dapat pala yung ating puso ay binabantayan natin mabuti, sapagkat lahat ng ginagawa natin dumadalo po dito, no? Sa ibang translation, ang sabi doon, above all else, guard your mind. Pero dito tayo magpo-focus sa most of the translation, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. So sabi dyan sa susunod na slide, ayan o, sabi po dyan, kung ano, what you say, what you do, what you see, and what you hear, everything you do flows from your heart. So, ibig sabihin, ano man yung ating sinasabi, dumadali po siya sa ating puso. Ano mang ating ginagawa, dumadali din siya sa ating puso. Ano mang ating nakikita, ano mang ating naririnig, lahat siya dumadaloy sa ating mga puso. Everything po, apektado po ng will, ng mind, at ng emotion. Lahat ng bagay na yan. Kaya sabi nga ng Kawikaan, binibigyan tayo lagi ng pagkakataon na before tayo mag-react, dapat pala nag-focus muna tayo. Bawa galit ka, minsan nadadala ka ng emotion, hindi mo na pipigilan. Yung pala akala mo kalooban ng Panginoon, bukso lang pala ng damdamin. Minsan akala mo, alam mo, may nakita ng pogi, alam ba, bata babae, may nakita ng pogi, mabait, may kaya. Ay, ito na yung kalooban ng Lord para sa akin. Hindi, nadadala ka lang pala ng emosyon mo. Akala mo, will of God na, yun pala, sarili mo lang. Kaya sabi dyan, everything you do flows from your heart. Sabi po dito, dapat po sa isang mananampalataya, yung mga bagay na pumapasok sa ating puso, dapat pala pinifilter natin. Di ba po yung tubig, kung mapapansin niyo po, nung panahon ng mga matatanda, pwede kang uminom sa, sa balon, sa sapa, tama po ba? Sa lawa. Pwede mong inamin yung mga tubig na yan. Pero ngayon, alam niyo po, kawawa yung tubig sa totoo lang. Lalo na yung mga well kids. Kawawa. Yung gusto niyo, ibig. Matakin nyo, kukunin yung tubig, i-evaporate, papapatakin ng isa-isa, tapos may mga dadaanan pa ng filtration, distill, mga ganyan. Bakit mo siya pwedeng mainom? Tapos sa atin, yung ating mga binibili sa mga water station, lahat yung dumadaan sa filtration. Kaya kung mapapansin niyo po, no, kapag ang tubig hindi na-filter ng ayos, dyan na po nagkakaroon ng karamdaman, dulot ng maduming tubig. Ano po ba yun? Diarrhea. Ano po ba yung iba? Amoeba, amoebiasis. So, yun yung dulot ng mga pag-inom ng maruming tubig. Kaya, nire-require siya i-filter. Ang tunay pong tubig na malinis, wala pong lasa. Yung mga nabibili natin medyo matamis, yung mga lasa ng mga nasa Jollibee, mga nasa fast food, kaya minsan nagkakalasa dyan. Primary reason, yung filtering pad nila doon sa filtration process ng tubig madumi na. Kailangan ng palitan. Kasi ganun po yung ginagawa namin before sa Jollibee. Pag inangat mo yung filtering pad na yun, usually kulay putik. Na brown talaga siya. Kaya dapat po, para ma-determine natin kung malinis talaga ang tubig, dapat walang lasa. Ganun din po sa ating puso. Lalo na po sa panahon ngayon, marami tayong nakikita, naririnig at nararanasan. Bago tayo mag-take action, kailangan pala i-filter muna natin mahigit. Bago natin i-ano sa ating damdamin, o bago tayo mag-desisyon, kailangan pag-isipan natin mabuti muna. Dalawa ba siya? Yung mga bagay na ito, sabi nga po dito, dapat i-filter muna natin ang lahat ng ito sa ating isipan bago natin i-absorb sa puso.
Kaya nga lagi natin dapat po sa isang mananampalataya, kukunin natin yung maganda, itatapon natin yung pangit. Kaya sabi po dito sa next slide, ang sabi po dyan, the heart is a powerful force that drives our action and influence our thinking and behavior. So napakalaking factor po ng ginagawa po ng ating puso patungkol sa ating pagdedesisyon at sa ating pag-uugali. Kaya kapag hindi mo kaya kontrolin yung puso mo, malamang sa malamang mapapahama ka. May mga sudden decision, nagdadala ka ng tukso ng damdamin, bakit may mga taong nagpapakamatay? Because nangingibabaw sa kanila yung kanilang damdamin, yung kanilang mga puso, without thinking properly. Kaya, ingatan po natin maigi, ano ba yung mga bagay na dapat natin papasokin sa ating mga puso? Dapat may mga bagay na hindi na natin dapat pinapalaki, o hindi na natin ini-entertain, o mga bagay na dapat palagpasin na lang natin para hindi makurap yung ating mga puso. Kaya nga po, nakakaroon ng depression. Masyadong ini-entertain ng tao yung hindi maganda. Mga bagay na hindi na dapat palakihin. Stress, very common. Pero kung tutuusin, kung titignan mo lagi yung bright side, hindi ka ma-stress eh. Mamaya po, dadaanan po natin yan. No? So, sabi po dito, ang pagdedesisyon daw po natin, nakasalalay pa rin sa ating isip. Yung decision making, nakadepende pa rin sa ating kaisipan. Ngunit, dahil sa kawalan ng control sa ating damdamin, nagdedesisyon tayo o kumikilos tayo base lang sa ating puso o nararamdaman. Ito ay hindi dapat mangyari po sa atin. Amen po, no? So, ang tanong po dito, how to guard your heart? So, paano natin babantayan? Paano natin iingatan at aalagaan yung ating mga puso? Meron pong 3 punto. Actually, 2 punto lang po ito. Alam niyo po, napakaputi po ng Panginoon, no? First time po nangyari po ito sa akin. 2 punto lang po sana yan. Ngayon, habang nag-uusap kami ni Ate Carlene, mga 7 na, may pinadagdagan ni Lord. Na sana po magkasya pa yung oras, no? How to guard your heart? Unang-una sa pamamagitan ng ating pag-iisip. Pangalawa, sa pamamagitan ng ating pananalita. At pangatlo, dapat pala lumayo tayo sa makamundong kaisipan. So, isa-isayin po natin, no? Unang punto, paano natin aalagaan o ingatan ang ating mga puso? And then, magagawa natin sa pamamagitan ng ating pag-iisip. Nais po ng Panginoon, always think positive, not negative. Kung kay ng Novi ko ito narinig eh. Di ba dati may 2 klaseng doktor na na libre yung kanilang consultation through online. Si Doc Billy Ong, tsaka si Doc Atoy. Sinasabi ni Ninang Novi si Doc Atoy, lagi ko siyang pinanonood ngayon. Sabi ni Doc Atoy, meron daw 7 doctors, 1, 2, 3, 7, yan. Meron daw pong 7 doctors of discipline. Si Dr. Air, Dr. Sun, Dr. Water, si Dr. Air yung oxygen, si Dr. Diet, Dr. Exercise, Dr. Sleep, and Dr. Positive. So si Dr. Positive, dito po pumapasok yung ating kaisipan na napakahalaga po sa isang tao, you always think positive. Because if you think negative, papasok po ang stress. Sabi po ni Doc Atoy, ang stress daw, ito yung mga bagay na iniisip mo mula sa nakaraan at mga bagay na iniisip mo sa hinaharap. Dapat pala, bilang isang mananampalataya, ang iisipin mo lang yung kasalukuyan. Kaya nga sabi ng Matthew 6:34, di ba, hindi dapat problema yung mga bagay na yan. Dito lang tayo sa present times. Kaya ang isang mananampalataya, hindi dapat na-stress. Ngayon, dahil minsan na-stress, nangyayari talaga yan, dapat hindi siya nagtatagal. At dapat maging positibo tayo sa buhay para hindi tayo may stress. Lagi daw dapat tayo maging positibo sa mga iniisip natin. So, anong dapat natin gawin para maging positive yung ating mind? Ang nais po ng Panginoon, dapat daw po lagi tayo magbasa ng Biblia. Sabi nga ng Panginoon dyan sa Joshua chapter 1 verse 8,
Sabi ng Lord kay Josue, dili-diliin mo ang aklat na ito araw at gabi. Nang sa ganon, magtatagumpay ka, sasaganang yung buhay at magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. At very good testimony yung ginawa ni Josue. Kung mababasa niyo po yung buong Joshua, naging matagumpay yung journey ni Josue at yung leadership niya sa pangangalaga ng Israelita hanggang makarating sila sa promised land dahil doon sa Joshua 1:8 na ipinayo sa kanya ng Diyos. At ganoon din po sa atin. Yung sabi nga ng Biblia sa John 16:33 po ata, sa mundong ito, may tribulation, tibayan niyo ang loob na pagkatupayan ko ng sanlibutan. So, ibig sabihin, marami po tayong mararanasan ng mga bagay-bagay na hindi ayon sa ating gusto. Meron kang mga experience na hindi natin ini-expect na nangyayari pala. Pero sabi ng Panginoon, be positive. No? Yung mga bagay na yan ay kasama sa magandang plano kalooban ng Diyos sa atin. Ang nais ng Panginoon, dapat pala lagi tayong nagalak. At para magalak tayo sa gitna ng mga pagsubok na yan, dapat lagi natin binabasa ang Biblia. Kasi, kaya nga po, tinawag po itong good news. Lahat ng mabuting balita to encourage us, to help us, to motivate us, nandito na po lahat, sinabi na po lahat ng Panginoon. Ang nais lang po ng Panginoon, basahin natin. At hindi lang basta basa, sabi nga ulit ng Joshua 1:8, pagbulay-bulayan mo ito, araw at gabi. Ibig sabihin po, yung ating pag-aaral ng Word of God, hindi siya magsisingin sa ating isip bilang knowledge lang, kundi dahil sa Panginoon, tumimo sa ating mga puso para maging wisdom, para magkaroon tayo ng, yun nga sabi ko kanina, motivation, encouraging words na nagagaling sa Panginoon, at lumaki yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Ang sabi nga din po dyan, no, sa awit, chapter 119, verse 111. Ayan. Sabi po dito, ang bigay mo mga utos, ang pamanang walang hanggan, sa puso ko'y palagi ng ang dulot ay kagalakan. So sabi ni David, yung mga utos ng Panginoon, nagdudulot sa kanya ng joy. Bakit? Dahil yung mga sinabi ng Panginoon, yung mga pangako ng Diyos, yung mga pag-iingat ng Panginoon sa Kanya, yung mga bagay na sinabi sa Kanya ng Panginoon na hindi niya dapat gawin. Dahil sinusunod niya lahat ng yun, at pinangahawakan niya yung mga pangako ng Panginoon, nagkakaroon ng kagalakan sa buhay ni David. Amen po. Ako po naniniwala ang mga utos po ng Panginoon, hindi para pagpawala tayo, kundi para ingatan tayo ng Panginoon na hindi tayo mapahama. Kasi kung talagang bawal, hindi sana nakalagay dyan no trespassing, wala na makakapasok. Pag ginawa mo yan, makukuryente ka. Hindi. Open naman eh. Pero pinapaalalahanan tayo ng Panginoon para hindi tayo mapahamak. Amen po, no? Kaya yun po yung nais ng Panginoon na para maging positibo tayo sa ating mga iniisip, lagi po tayo magbabasa ng Biblia. Pangalawa po, no? Para mangyari din po ito, dapat po sa isang mananampalataya, lagi kang nananalangin. Sabi nga po dyan ng unang Thessalonica, chapter 5, verse 17, pray without ceasing. Manalangin kayo na walang patin. Di ba po pag tayo na-stress, usually, iilan lang naman yan eh. Ang tao pag na-stress minsan, stress eating, stress diet. Pero commonly, ang tawag na nai-stress, naghahanap ng kausap. Naghahanap ng comfort. Minsan nga lang, dahil nga sa kawalan ng magkakilala sa Panginoon, ang hinahanap nila ay inuman, party-party, na hindi dapat natin maranasan. So, nais sa Panginoon, lagi tayong manalangin, lagi tayong makipag-usap sa Kanya. Wala pong ibang pwedeng mag-comfort po sa atin. Bilang mga anak ng Diyos, kundi yung mismong tatay natin. Okay lang po mag-open sa ating kapwa mananampalataya.
mga pinagkakatiwalaan natin, mga kinikilala natin pwedeng mag-mentor sa atin, mag-disciple sa atin, magbayo sa atin. Pero first of all, dapat ang Diyos muna ang ating ginatuwentuhan. Bagamat alam na po ng Panginoon ang lahat na nangyayari sa ating mga buhay, kahit po yung bilang ng higla ng ating buhok, alam po ng Panginoon. Maging yung laman ng ating puso, alam po ng Panginoon. Pero nais ng Lord, ikwento mo pa rin sa Kanya. Ito po yung nais ng Panginoon. Para po magkaroon tayo ng positibong kaisipan. Alam niyo po, di ba po si Elias, na-stress siya eh. Di ba pinagtagumpay siya ng Panginoon sa maraming mga false prophet, pinapatay lahat. Nung dumating si Jezebel, bigla siyang natakot, tumakbo. Dahil sabi sa Panginoon, sabi sa Diyos, kunin mo na ako. Ganon din si Moses. Sabi niya, ako ba ang nagsilang sa mga matitigas na ulo na ito? Gusto ko nang mamatay. Pero ang good thing sa kanila, ang Diyos ang sinabihan nila. Amen po, no? Ibig sabihin, malungkot ka, malaki yung problema pinagdadaanan mo, nai-stress ka, nahihirapan ka, naghihirap yung kalooban mo, dapat unang-una, ikwento mo sa Panginoon. At sigurado sabi ng Panginoon, sa Matthew 11:28 po, no? Lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagal, at nabibigyan ng lugar sa iyong mga pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. So ito ay guaranteed po, no? Na invitation ng Panginoon, na kapag lumapit ka sa Kanya, you will find rest. Minsan po sa tao, there is a possibility na ikaw ay mahusgahan, ikaw ay machismis, no? Ikaw ay i-condemn, persecute, o pwedeng iwasan ka ng tao. Pero ang Diyos hindi, open hand, come to me. All of you, sabi niya, who are heavily laden, and you will find rest. Kaya nga sabi ng Panginoon sa 1 Peter 5:7, cast all your cares upon Him because He cares for you. Nagmamalasakit po ang Diyos sa atin. Kaya nag-expect ang Panginoon, lagi tayong mananalangin. Lagi tayong lumapit sa Kanya. Bukas na po yung trono ng mahabag ng Diyos dahil po sa Panginoong Isus. But pray away. Sabi nga niya, call to me, and I will answer you. Minsan po, pag may kailangan tayo, may tatawagan tayo, minsan hindi tayo sinasagot. Minsan iniiwasan tayo. Pero ang Panginoon, I will answer you, and I will tell you great and unsearchable things which you do not know. Ganun po, ang ating po Panginoon, no? Lagi lang po tayo mananalangin. At ang po, sabi pa po ng Panginoon dito po sa Philippians chapter 4, verse 6 hanggang 7, sabi po dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, inginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So, yung kabalisahan, yung anxiety, alisin na po natin yan. Present yourself to God. Pray to God. Ang pangako ng Panginoon, makakatagpo at makakasumbong po tayo ng kapayapaan sa pamamagitan po ng pananalangin po sa Kanya. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Sabi pa nga po dito, saan ba? Ayun, sabi po sa letter B, dapat daw po, para daw po tayo magkaroon ng positive na pag-iisip, dapat po iwasan natin ang mga negatibo kaisipan. Minsan po, bilang mga tao, syempre nag-aalala din naman tayo, no? Lalo na yung mga may pinag-aaral, kolehiyo, yung may karamdaman, mga bata pa yung mga anak, yung mga tao hindi gano'n kaano yung trabaho, kumbaga minsan meron, minsan wala. Minsan nagkakaroon din tayo ng thinking na paano pagdating ng ganito, pagdating ng ganyan. Pero nais ng Panginoon, huwag tayo mag-isip ng hindi maganda. Huwag tayo mag-isip ng negative. Ang nais ng Panginoon, maging positibo tayo. Huwag po tayo matakot
sa masamang balita. Kasi minsan, kagaya nga sabi ko kanina, yung stress, nag-exist siya dahil iniisip mo yung mga mangyayari bukas na hindi pa naman. Yung masamang balitang yon na wala pa naman, actually, magandang balita sana yun eh. Pero dahil nag-aalala ka, nagiging masamang balita. Dahil wala ka pang, hindi ka pa prepare sa ngayon. Ang nais po ng Panginoon, huwag natin alalahanin yung mga bagay na yun. At huwag tayong matakot patungkol sa mga bagay na yan. Sapagkat sabi nga po dyan no, sa unang Korinto, chapter 10, verse 13, na sabi po dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So pagdating po ng pagsubok na yun, ready ka na. Kaya kahit ano pang isipin ng tao, kahit ano pang isipin natin, gano'n pa yung kalala, gano'n pa yung kahirap, kaya nangyayari sa iyo dahil ready ka na dyan. Hindi po tayo ilalagay ng Panginoon sa isang posisyon na hindi tayo handa. Ang Panginoon po natin, matalino po siya eh. Hindi po siya maglalagay ng sundalo sa labanan na yung sundalo yun, suicidal. Hindi po gano'n ang ating Diyos. Minsan lang, dahil nga sa negatibong kaisipan, akala natin hindi tayo ready. Akala natin kawawa tayo. Akala natin nahihirapan tayo. Pero hindi. Sabi nga, God is faithful. Hindi niya ito iaalaw na hindi natin kakayanin. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas at ng paraan para po malagpasan po natin ang lahat ng ito. At sabi po po dyan sa awit 112 verse 7, ang sabi po dito, masamang balita ay hindi nagigitla, matatag ang puso kay Yahweh tiwala. Sa ibang translation po, yung word na nagigitla, natatakot. Ibig sabihin po, masamang balita ay hindi nakakatakot, matatag ang puso kay Yahweh tiwala. Yung may tiwala sa Panginoon, hindi natatakot sa bad news. Dahil may tiwala ka sa Panginoon eh. May kailangan ako sa school. Hindi yan bad news. Dahil kahit wala kang hawak na pera ngayon, dahil may tiwala ka sa Panginoon. Lord, anak, God will provide. Teka lang natin. Diba, meron na tayo narinig na testimony na walang pambayad ng kuryente. Yung hawak niyang backlights, pinukwento ni Pastor, imbis na ipangbayad niya sana ng kuryente para hindi sila maputulan, dahil nga faithful siya, may tiwala siya sa Panginoon, pinantais niya pa rin. And then the Lord provided na hindi siya naputulan ng kuryente. Bakit? Dahil hindi dapat kinakatakutan yung bad news. Lalo na sa mga tao, mga Kristiyano, may tiwala po sa Diyos. Minsan kasi madaling sabihin, Lord, I trust in you. Pero kapag nandun ka na sa sitwasyon, minsan yung salita mo, hindi tumutugma sa kinikilos mo. At doon po tayo iniingatan po ng Panginoon na para maging align yung ating sinasabi sa ating iniisip, dapat po isipin po natin lagi yung magagandang bagay at yung mga pangako po ng Diyos sa atin. Amen po, no? Sabi pa po dito, sa Romans 8:28, ayan, sabi po dito, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So lahat po ng bagay po na nangyayari po sa atin, ito po hindi para sa ikasasama po natin. Ito po para sa ikabubuti ng mga
at sa mga nagmamahal at mga tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layo. Kaya kung ano po yung nangyayari sa iyo, just be positive po, no? Huwag po tayo mag-iisip ng hindi maganda. Kasi naniniwala po ako, kapag nag-isip po tayo ng hindi maganda, ito po yung magpapakita ng kawalan ng tiwala po sa Panginoon. Kaya kung may tiwala ka sa Panginoon, panghawakan mo yung sinabi niya, pagkatiwalaan mo yung sinabi niya, at maging positibo ka sa Panginoon. Yun po yung nais po ng Panginoon po sa atin. At hindi lang po yun, no? Nais din po ng Panginoon para daw po maprotektahan natin yung ating mga puso. Nais din po ng Panginoon, umiwas po tayo sa mga walang kabuluhang usapan. Sabi nga po ni Pablo kay Timothy po, basahin po natin po. Yung 2 Timothy, napakagandang payo po ito sa mga mananampalataya mula po kay Pablo. Chapter 2, sige po pakibasa po yung muna makakita. Verse 16 to 17. Iwasan mo ang mga usamang walang pagkakas kapagkat ang marian ay tarong dalayin sa tumata. Nagdalayin ng mga tao sa Diyos. Ang salita nila ay parang arena na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga nagtuturo ng ganito ay sinasibig sa atis. Amen po, no? Sabi po, no, ang mga salita nila ay parang gangrena. Sa ibang translation po, ang mga salita nila ay parang cancer. So, ang tinuturo po ni Apostol Pablo kay Timoteo na iwasan ang mga usapang walang paggalang sa Diyos. Sapagkat yan ang lalong naglalayo ng mga tao sa Diyos. Yung mga ganong usapan daw po, parang cancer. Eh, alam niyo naman po ang cancer. Pumapatay po ng tao at meron siyang stages. Stage 1, very light pa yung usapan. Stage 2, binapak na ng Diyos. Stage 3, may blasphemy na. So nakakalungkot. Nais ng Panginoon, simula pa lang, iwasan na. Alam niyo po doon po sa amin, dalawang bagay po Nabibless ako sa lugar po namin. At the same time, nalulungkot din po ako. Nakaka-bless po dahil napakarami pong mga Kristiyano po sa amin. Tapat ng bahay namin, sa kaliwa, meron din po sa likod bahay po namin. Tapos meron pa po itong construction contractor. Contractor ng bahay na pastor. So minsan nagkakakwentuhan kami. Natutuwa ako kasi marami po mga mananampalataya nilalapit ng Panginoon. Pero nalulungkot po ako kung paano sila magsalita. Alam niyo po, nakakalungkot kasi mga pasmado po yung bibig. Napakahilig magmura, napakahilig manlain ng kapwa, napakahilig punahin yung pagkukulang ng iba. One time nga po, yung kausap ko doon, may hawak siyang damit, bago-bago, naka-plastic na eh. Sabi ko, bro, ano yan? Anniversary kasi ng church namin bukas, sabi ko siya kausap eh. Pagtingin ko, pastor ka ba eh? Ganyan ginawa niyo po, nagmura. Yung isang membro namin, binigay sa akin ganito, hindi naman ako pastor. So nakakalungkot. Sabi ko, Panginoon, salamat po, no? Alam niyo po, mula doon, medyo kawang-kawang na po ako sa kanila. Na hindi na po ako masyadong nakikipag-fellowship po. Kasi nais sa Panginoon, yung mga walang kabulang usapan, chismisan, panlalain, mga pagmumura, mga bagay na hindi makakatulong sa ating spiritual na buhay at sa atin, dapat pala iniiwasan po natin. Yung mga bagay na hindi nakaka-bless, dapat po iniiwasan natin. Minsan nga po, lalo na po sa social media, dati po kasi nanonood ako ng Flip-Top Battle. So may mga instances po doon, nagmumurahan sila, sinasama nila doon sa kanilang script nila. So minsan, binata po ako noon eh. Hindi ka nagmumura. Minsan sa isip mo nagmumura ka. Kasi naaalala mo yung mga Flip-Top Battle. Panginoon, wala palang blessing dito, hindi na ako manonood ng ganito.
So, yun yung po yung nais ng Panginoon. Kagaya ng payo ni Pablo kay Timothy, ito po yung pinapayo din sa atin ng Panginoon. Umiwas po tayo sa mga ganong tao. Umiwas po tayo sa mga ganong gawa. Na sa ganon, hindi po makurap yung ating puso na maging negatibo sa ating pag-iisip po. At sabi pa po dito sa Efeso chapter 5, verse 3 to 4, ang sabi po dito, kayo'y, ang ganda po ito, kayo'y mga hinirang ng Diyos. Kaya hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Ulitin ko po, no? Kayo'y mga hinirang ng Diyos. Sabi po ng verse 4, huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabubuhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. So bilang mga hinirang po ng Panginoon, dapat po umiiwas tayo sa mga salita mahahalay, malalaswa, mga bagay na hindi dapat lumalabas po sa ating mga bibig, mga bagay na hindi kalugod-lugod po sa harapan ng Panginoon at maaaring makatisod pa ng mga nakakarinig po sa atin na imbis na mawitnessan po natin sila, lalo pa silang mapalayo doon sa opportunity ng Panginoon na ma-born again sila dahil sa ating hindi pagiging maingay, sa ating pananalita. Amen po, no? Medyo bibilisan ko lang po, 10 na pala. Ikalawang punto po, sabi po dito, how to guard your heart sa pamamagitan po ng pananalita. So, importante po sa isang pananampalataya, you speak blessing, not curse. Kaya nga po, sabi po dito, sa Awit chapter 34 verse 1, paano daw tayo magiging positibo sa pananalita? Unang-una, number 1 na sangkap po ito, dapat po pala lagi natin pinupuri ang Panginoon. Dapat po lagi, kaya nga, tinuruan tayo ni Jesus paano mag-pray. Sa Matthew chapter 6, basahin lang po natin yung unang bahagi po. Sabi po ni Jesus dito, Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kalooban, masunod nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad na sa langit. So, dahil nais po ng Panginoon, we worship God. Yung po yung dapat na bumutawi po lalo sa ating mga labi. At hindi lamang po yan, sabi pa po dito, kagaya po ng naging experience po ni Job, di ba, inalaw ng Panginoon na siya'y libigin, nawala yung kanyang property, nawala yung kanyang mga anak. Pero, imbis na sumpain niya ang Diyos, anong ginawa niya? Nag-ahit siya, pinulot niya yung kanyang damit, tapos sabi niya, ubad akong lumabas sa mundo ito, ubad din akong babalik, purihin ng Diyos. Yun po yung nais ng Panginoon na mamutawi po sa ating mga labi. Now, we always worship God. Ano man po yung sitwasyon na ating buhay. Maaari nga, dapat nga, kasama natin sa ating kasabay ng ating laging magpe-pray, lagi dapat natin pinupuri ang Panginoon. First time in the morning, we always worship God in prayer po, no? At hindi lang po yun, sabi ko po dito sa Awit, chapter 63, verse 4, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. So, habang nabubuhay po tayo, dapat pala lagi natin pinasasalamatan ng Panginoon. Hindi lamang pagpupuri, hindi natatapos doon, dapat lagi natin pinagpapasalamat sa Panginoon. Unang-una yung buhay na binigay niya, kung ano mang meron po tayo, salamat natin sa Panginoon. Araw-araw po yun. Nasa ganun, syempre, pagdating din natin sa langit, hindi tayo maninibago. Kasi yun lang naman ang gagawin natin eh. Pagdating po natin sa langit, we will worship God. Endless na po yun, no? Kaya po, sabi rin po dito sa 1 Thessalonica chapter 5, verse 18, dapat po magpasalamat po tayo sa Diyos sa lahat po ng Panginoon. In all situation po ng ating mga buhay, dapat matuto po tayo magpasalamat po sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Romans 8:28, all things work together for good for those who love God and who are called according to His purpose. Kaya kung ano man yan, nangyayari sa iyo, hindi man pabor, nais the Lord, give thanks.
always give thanks sa ating pong Panginoon. Sapagkat ito po yung kalooban niya na lagi natin siyang purihin. At nakatitiyak ko po sa inyo, magiging positibo po yung ating pananalita. Kaya minsan, pag may mga nakakashare tayo, kamusta? Sabi ko, praise the Lord. Kamusta? Salamat sa Panginoon. Hindi yung tipong, kamusta? Wala na naman kami kumain. Kamusta? Nag-away na naman kami ng asawa ko. Hindi po ganon. So, nais ang Panginoon always be positive. Para mag-manifest yun sa ating pagkatao. At eventually, yun na rin yung magiging karakter natin. Kahit yung tao ko, pagkaharap ko ito, pag-usap ko ito, nag-address ako kasi lagi siyang praise the Lord, lagi siyang salamat sa Panginoon. Hindi ka iiwasan. Eh kung ikaw ay pag in-approach ka, dahil ka natin problema, hindi mo lang kakausap sa'yo. Kasi wala kang dalang blessing. Ang dalang mo sumpa. May isang blessing ako narinig, matagal na itong kwento eh. Sabi niya, kapag pala lagi mong pinakonfess na mahirap kami, wala tayong ganito, wala tayong ganyan, yung pala ay nagtutulog ng sumpa sa sambahayan. Because you confess negativity. Dapat pala laging positive. You speak blessing muna sa iyong buhay, sa sambahayan mo, maging sa ibang tao. Kasi kung ano sinasabi mo, yun yung mangyayari sa iyo. Kaya kung positive lagi yung sinasabi mo, ang tawag doon, nalimutan ko yung term, hindi manifestation eh. Pakikinigay mo na mangyayari yung mga bagay niyo. Pag laging positibo yun ang mamutawi sa mga labi. At nagtutulot din yun ng positibong pakiramdam sa iyong damdamin. Hindi ka na-stress. Amen po? Salamat po sa Panginoon. Sabi ko po dito, yung ating pagiging positibo sa pananalita, dapat po gamitin din po natin ito bilang pagpapalakas ng loob ng ating kapwa. So sabi po dito sa unang Thessalonica chapter 5, verse 11. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. So nais ng Panginoon, tayo po mga mananampalataya, we encourage one another. Kaya nga sabi po ng Kawikaan 27:17, as iron sharpens iron, so a man sharpens one another. So, tayo po ay inantasan ng Panginoon na maging pagpapala sa bawat isa, na hindi tayo maging dahilan ng katibisuran, hindi tayo magiging dahilan para mapahiya yung ating kapwa mananampalataya, para ma-discourage sila, para panghinaan sila ng loob, kundi para ma-motivate sila na lalo magpursige, maglingkod sa Panginoon. Ba, may nagkamali, may nagkulang, may nagkasala. Anong ipapayo mo sa kanya? I-judge mo ba siya tulad ng mga Pariseo? Hahagulan mo ba siya tulad ng mga Pariseo? O tulad ng mga mananampalataya na kawangis ni Kristo na iniwan yung 99 para hanapin yung isa? I-encourage mo ba siya pabalik ng awan? I-motivate mo ba siya? Palalakasin mo ba ang kanyang loob? Tulad ni Bernabe. Ngayon po yung nais ng Panginoon na ating gawin sa ating kapwa mananampalataya. Dahil lahat po tayo nasa proseso ng pag-upog ng Panginoon tungo sa kabanalan. Kaya kailangan po natin yung isa't isa to encourage one another, to motivate each other para magpalakasan po, hindi para maglaglagan. Amen po, no? So sabi ko po dito, pangalawa po, no? Sabi ko dito, huwag daw tayong gumamit ng masasamang salita. Sabi po dyan sa Efeso chapter 4, verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung makapagpapalakas ng ibo sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. So, huwag daw tayo magsasalita ng mga bad words. Yun lang yan sinasabi ko, yung mga salitang makaka-openo, makakasama ng loob, nanlalait sa kapwa, iwasan natin yung mga bagay na yun. Kung dinahil sa Panginoon, sabihin natin kung ano yung kapatid, mahal ka ng Panginoon. Kapag tatagumpay mo yan, ito kailangan mo. Dito yung area mo na kailangan mabago. Diba? Kasi sabi nga, review is better than secret love. So, nire-review mo siya dahil mahal mo siya. Hindi mo siya nire-review para i-condemn o ipahinga siya.
mararamdaman nyo naman po kung yung kausap niya mahal kayo. Amen po, no? Just be positive po sa ating mga pananalita. Ganun din po sa ating kapwa. Huwag daw tayo gumamit ng masasamang salita sa ating mga kapwa. Sabi po dyan sa Santiago chapter 3, yung diga po natin, kaya nitong magbigay buhay, kaya rin nitong pumatay. Kagaya na sinasabi ko kanina, dapat maging maingat tayo sa ating mga salitang bibitawan, sa ating mga kapwa, dahil maaaring matisod sila o mahinayan natin sila sa Panginoon. Maging sa ating kaaway. Sa Romans chapter 12 verse 14, may kaaway ka, pero huwag mo silang sumpain o idalangin na sana mangyari sa ito. Dapat ganito mangyari sa ito. Hindi. Nais ko ng Panginoon, idalangin pa rin natin sila sa Panginoon. Kung papaano mo tayo ng araw nakatanggap ng habag at awa ng Diyos, dapat ganun din tayo sa ating kapwa. Kahit kaaway pa lang, kahit may ginawa ka masama sa yan, dapat pinagpe-pray mo pa siya. You speak blessing para mo sa tao yun. Yung bagay na nakalulugod po sa Panginoon. Ngayon, kung may mangyari mang hindi maganda sa Kanya, praise the Lord, iginanti ka ng Panginoon, pero hindi para konsyanin siya. Hindi para i-persecute siya. Hindi para sumpain siya. Dahil ang pag-ihinanti ko sa Panginoon, hindi po sa atin. Ganun din po sa ating mga kapatid. Sa pananampalataya, dapat po hindi tayo hahatol. Isa lang po ang ating ang Diyos lamang. Huwag po natin hatulan ang ating kapwa. No? Tulungan natin ang isa't isa, i-encourage po natin isa't isa sa Panginoon, magpalakasan po tayo sa paglilingkod. At ikatlong punto po, no, sabi ko dyan, para daw po mabantayan natin ang ating mga puso, lumayo po tayo sa mga mundong kaisipan. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, do not conform with the standard of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Para po magawa po natin yung mga bagay na yan, huwag po tayo makiayon sa mundo ito. Sabi po dyan, huwag po tayo makipamato sa hindi mananampalataya. Iwasan natin. Okay lang, may kaibigan kang ng Christian. Opportunity yan, binibigay ng Panginoon para mawitnessan mo sila. Pero para makiayon ka sa kanilang upuan, sa kanilang usapan na hindi ka lugod sa Panginoon, sa kanilang ginagawa na hindi ka lugod sa Panginoon, umiwas ka. Dahil malaki ang tendency, ikaw yung madala. Imbis na sila yung madala mo. Kasi po, outnumbered po tayo. At yung ating ilaw, mapapakita mo yan kung mag-i-stand ka sa faith mo na hindi ka makikiayon sa ginagawa. Hindi yung susugod ka doon sa hawla ng mga tigre, lalapain ka. Unlike ganyan, nilagay siya ng Panginoon. Pero ikaw, susugod ka mag-isa. Ikaw yung mapapahama. Kaya wag mo tayo makiayon sa hindi mananampalataya. Basahin ko lang po yung isa. Timothy chapter 1 verse 15. Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. Ngunit sa masasama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marami ang kanilang budhi at isipan. So, marami na ngayon kanilang isipan at kanilang budhi, makikisama kami. Wag. Dahil nilinis ka naman ng Panginoon, dapat matutukan na umiwas para hindi ka marumihan. Amen po, no? Sabi ko po dito, sa letter E, tularan ng kaisipan ni Jesus, sabi niya, Pilipos 2 verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus. Sa verse 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang pinitawan ng pangiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man kamatayan sa krus. So tayo sa Panginoon, tulad mo ni Kristo na nagpakababa, ganun din dapat po tayo. Para magwardyahan natin yung ating mga puso, huwag tayong maging mayabang. Kung papaano inubad ni Jesus yung kanyang pagiging Diyos, namuhay bilang tao para po sa atin, dapat ganun din po tayo. Kung papaano hinugasan ni Jesus yung paa ng mga alipin para mag-set ng standard sa mga leader, ganun din dapat po tayo.
kung paano pinatawad ni Jesus yung mga taong hindi kapatapatawad, kinausap ni Jesus, pinagaling lahat ng mga tao, wala siyang itinangikay na sino, dapat ganoon din po. Dapat po magkaroon tayo ng kaisipan ng tulad ng Panginoon Jesucristo po natin. At ikatlo, isipin natin yung mga bagay na kalugod-lugod po sa Panginoon. Sabi po dyan ng Philippians 4 verse 8, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. So nais po ng Panginoon, lagi natin isipin ito, dahil itong mga bagay po ito, yung ganitong klaseng kaisipan, ito po yung tungo sa pusong dalisay po, na nais ng Panginoon maganap sa ating mga buhay. Lahat po tayo nasa proseso yun. At magagawa lamang po natin yun kung iisipin natin palagi yung mga bagay po na kalulugod po sa Panginoon. Isang verse na lang po ako. Lucas chapter 6 verse 45. Alam niyo po, paborito ko po ito eh. Salamat po sa Panginoon. Ang sabi po dyan, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masasamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Sabi nga po ng Panginoong Sus, nung panahon kong kakain na po mga alagad, napansin ko ng mga Pariseo na itong mga alagad po ni Kristo, hindi naghugas ng kamay. So sabi po ni Jesus, hindi ang mapasok ang siyang madumi, kundi kung anong lumalabas. Sapagkat ang pumapasok sa bibig ay dinudumi lang naman. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay galing po sa puso. Kaya ang sabi ko, malinis ang anumang bagay sa taong malinis sapagkat malinis ang kanyang puso. Masama ang anumang bagay sa taong masama sapagkat masama ang kanyang puso. Positibo ang anumang bagay sa taong positibo sapagkat positibo po ang kanyang puso. Negatibo naman ang lahat ng bagay sa taong negatibo sapagkat negatibo po ang kanyang puso. Halimbawa may pinagmasakitan ka. Imbis na matuwa, kinudya ka pa. Ay, ito lang. Di ba negative? Dahil po yung puso niya. Halimbawa, may taong nilangit mo, pero tinig ngayon as positive. Hindi siya na-open, na-bless pa siya. Piling niya, tinuturuan siya ng Panginoon. Di ba nakaka-bless, positive siya? Kaya, napakahalaga po sa isang mananampalataya, maging positibo po tayo sa ating mga buhay. Para po magwardyahan po natin yung ating puso, para po ingatan natin at maalagaan natin yung ating puso, we need to stay positive. Last slide na po, sabi po dyan, think positive, speak blessing. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo sa kaliwa, kapatid, think positive, speak blessing. Saka na naman po natin kapatid, think positive, speak blessing. Purihin po ang Panginoon sa Diyos mo ang papuri.